man kayo, hindi na kayo eto kung totoo man to Kasi pala, oo, merong mansyon sa France. Aba, bigatin Anak ba kayo ni Saldico? Oo, eto na. Madam Chair, may I be allowed to ask a question? Sige, VP. Depende sa nature, Madam Vice President. Yes, magpinsan po ba si Congressman ko ngayon tsaka si Saldico? Ano po yun? Gusto ko Mr. lang Chair, I can malaman. answer. Are they relatives, sir? Please answer, Congresswoman Rene. I have no familiar relation po to Zaldico or to Representative Zaldico or any of their relatives po. Hindi na uuwi ng Pilipinas. Sabi na Nagulat ang ilang mambabatas sa budget hearing ng Department of Agriculture nitong Lunes, Bakit September 15, 2025. Yes. Magandang hapon muli sa ating mga kasama. Nandito na naman si Kuya Goods nagbabalik. At syempre, hindi ka pa nakasubscribe sa ating channel. Pa-subscribe na lang po at hit mo na rin yung bell para lagi kang updated sa ating mga video. Mainit! Ang usapin, talagang ayaw nilang tantanan itong si BP Sara sa usapin ng confidential fund. Pero nasupalpal ang babae at ang mama. Sa pool! Terminate na! Second emotion. Peng! Tapos ang usapan. Kasi naman kayo, ang usapin dito, budget. Bakit confidential pa rin ang tumbok nila? Kamag-anak mo ba si Ko? Paras kinapilido Yan na. Ayan ang sinasabi natin, no? Talagang wala silang katapusan. Basta kay BP Sara, ang utos sa kanila, talagang ayaw nila tantanan. Napahiya. At ito balik natin to kay Senador Marcoleta matapos ang maling paratang at kasinungalingan. Di ba? Binalasa yan kahapon si Tutasen. Ngayon, sabi pa ni Tutasen, hindi naman daw mga senador ang sinasabihan niya. Yung mga trolls, kambyo ang mama. Nung in-interview ka, lakas-lakas mo magsalita. Ngayon, ito, talino na lang. Sa talino na lang, Hindi ka uubra dito kay Senador Marcoleta. Hindi ito noontime show. Sabi ni Senador Bato, na pwedeng magpakwela-kwela. Kung kwela-kwela ka, bilog-bilog ka ba? School. Yes, school, bugol. Eto, ipasok natin to. Pero bago yan, siyempre mamaya abangan nyo. Ano ba ang usapin mamaya? Tuloy-tuloy pa rin dahil yung mga nasa Congress, ay pasensya na kahapon, nakala, Senate ako na Senate, Congress pala yung yung binabato ng kamatis. Eto, kasinungalingan kasi alam niyo, kilala niyo ba yung Tutasen? Puro kasinungalingan. Ang sinasabi, nasupalpal, banat. Hindi lahat ng tao ay mapapaniwala mo dahil karamihan sa mga akusasyon mo ay hindi totoo. Sa isang pambihirang pagkakataon, sinagot na ni Senator Rodante Marcoleta sa pamamagitan ng isang press conference ang lahat ng mga maling akusasyon sa kanya ni Senate President Tito Soto nang sabihin nito na mukhang hindi nga raw ba nakaka-move on ang senador matapos mapalitan ni Senator Ping Lacson bilang chairman ng Senate Blue Ribbon Committee. Sa naging pahayag ni Marcoleta, sinabi nito na naka-move on silang lahat ng mga miyembro ng minorya na bago na ang leadership ng Senado at tinanggap nila ng buong buo ang lahat ng mga naging pagbabago. Tama! Kaya nga kami nagtataka, kayo gumamit pa kayo ng amo para lang mapalitan kagad itong si Senador Chis Escudero. Palakasan Bagay, pag may tali ka sa leeg. Lahat gagawin mo. Diba? Totoo naman. Nasupalpal siya. Binalasa sa ni Senador Bato Hindi kami natutuwa. Damay-damay tayo dito. Oo. Nung pagsunod mo kay Balulong,
Kami madadamay din. Iba tayo, hindi tayo sa kanila. Magkaibang departamento tayo. Tapos magsusunod-sunod. Hindi pwede. Huwag ganun. Diba? Oo, ngayon, ito na. Ngayon lumalabas si Balulong, maglilinis ata ng pangalan. Naku po. Huli na daw ang lahat, sabi ni Aling Ledesma. Oo, mabahong-mabaho na ho. Yung kamatis, pinahihinog na ng gusto. Oo, pinahihinog na ng gusto. Tsaka, sabi ni Aling Ledesma, nangangati ilong ko. Sabi nila, pag nangangati daw ilong mo, dadami raw ang pera mo. Totoo ba yun? Saka ito na lang. Ilang araw na lang ho, 21 na ng Mayo. Ng September. Diba? Konti na lang Pasko na. Ito Pasko. 21 na September, isang malawakan ito. Talagang ibang klase. Ibang klase siguro ang mangyayari dito. Pakiwari lang ni Aling Ledesma. Kayo sa tansya nyo mga kasama. Kasi, kita mo yung mga nagko-comment sa akin, no? Galit! Gusto manakit, Gusto nilang magat, gusto naman nanggal ng ngipin. Kung mahuhuli raw na si Balulong, tatanggalan nila na. Relax! Relax lang! Tuloy. Ngunit ang hindi raw katanggap-tanggap ay ang tila magpakalat ng maling balita si Soto. At sa nagkaraang interview nito sa ANC anchor na si Karen Davila, tila binanggit pa raw ni Soto na hindi raw kailangan na maging abogado ang chairman. Totoo naman, binanggit mo yan eh. Ngayon, ang tanong dito, katanggap-tanggap ba yan mga sinasabi mo? Iba ho ang taong may aral. Iba yung taong nag-aaral-aralan. Iba yung pronouncement ng taong matalino at may dunong. Iba ang pronouncement ng taong nag-aangas-angasan lang at nagrurunungan. Kung alam nyo, dahil napunta kayo sa pwestong ganyan, dahil akala nyo marunong kayo, magaling kayo, no. Diyan kayo nagkakamali. Umasa lang kayo saan? Doon sa mga amo nyo. Tsaka, tandaan nyo, konti lang, manipis lang ang bilang ng majority sa minority. Totoo yan. Kaya sabi ni Senador Alan Peter Cayetano, just wait, relax. Ito. Natamimi. Naku, imbestigahan daw. Sino? Naku, may paiimbestigahan. NBI. Iniimbestigahan ang Ghost Flood Control Project sa Bulacan. Sino mananagot yan? Kilalang-kilala na nga kung sino mga dumorobo dyan. Guguluhin na naman ang usapin? Meron na nga nag-iimbestigahan. Di ba meron na, ICI? Tama ba? ICI ba yun? Independent Commission. Checkable. Di ba? Meron na, tapos meron pang ito. Ano ba talaga? Pero siyempre, pakinggan natin yan. Kung ano yung usapin dyan. Baka makarinig tayo ng, ng usapin na, alam nyo na, pasok. Jimmy Santiago ng NBI. Magandang umaga po, Direktor. Ay, magandang umaga po, Manong Ted, at sa mga nakikinig sa atin. Opo. Paano po, kasi may report nga po na ang NBI nagtungo sa Bulacan para po alamin itong mga sinasabing substandard o ghost projects. Paano po pumasok sa eksena ng NBI? Ganito po, sir. Ang Department of Justice po ay nag-constitute ng Public Works Corruption and Bid Rigging Task Force. Kasama po kami. Tapos, on top of that, yung mga binisita po ni Pangulong Marcos, Bulacan, sa Baguio, ay inatasan ko na po ang aking mga regional director na umpisahan na ang pag-iimbestiga doon, mangalap na ng mga impormasyon, mangalap na ng mga ebidensya. Ganun po ang nangyari, sir. Sir, wait lang, sir, I have to share. Wait lang, sir. Kami nahihiwagaan, sir, eh. Nagugulat kami. Kami ay magtatanong lang, ha. Baka akala nyo, nasa Bulacan ang iimbestigahan. Baka ho, nagkakamali kayo ng pag-iimbestiga. Baka lang ho, nagtatanong lang ho, kasi nandiyan sa kamera. Yung mga dapat imbestigahan nyo. Totoo, di ba? At napangalanan na. Pwede bang diyan kayo mag-imbestiga sa loob?
Kasi parang lumalayo ang usapin eh. Meron ng independent na body o commission. Ano ba yung ICC na binuo? Sa-search ko nakalimutan ko kasi. ICC tuloy. ICI, meaning nito ito. Ano ba? Independent commission, for, ano ba to? Independent Commission for, ano daw? Abiti naman. ICI, Commission, ICI, ang kulit. ICI, ano daw? Wala, hindi ko makita eh. Independent, independent lang, Independent Commission for Infrastructure. Yun pala yun. Pero meron na. 'Di ba? Bakit meron pang, ano ito? Kung kwela-kwela mo, ikwento mo. Ganun ba yun? Ooh, yes, cool bukol. Then, nagtatanong lang ho kami Kasi, nahiwagaan kami. Kasi meron na nga tinalaga. Andiyan si Mayor Magalong at Mayor, Tapos ngayon, sa Kamara, itong si Balulong, parang nakipag-meeting. Parang gusto raw pa imbestigahan. Makikipagtulungan daw sa investigasyon ng flood control. Tanong! Kayo ho ba, sa tansya nyo, nalilito na ba kayo? Bakit ang dami mag-iimbestiga? Baka sa bandang huli nito, walang managot dito. Puro investigasyon. Sila ang hawak ng investigasyon. Di ba? Bakit kasi pag nagsalita ito si Bungit-ngit, bakit ayaw niyang pahapyawan itong si Pinsan? Saka ito si Saldico. Bakit kaya? Tuloy. Okay, so dito po sa Bulacan muna, ano lang po, brief lang. So far po, ano ang report ng team ninyo? At ito ba ay team sa region o central pong pumunta doon? Team po dapat ng region yan ay may nagpipid lang po yung Bulacan portion. But ang ngayon po, nandito kami sa headquarters at kinukulate po namin lahat para isang report po na isasabit po namin kay Secretary Boying Remulla. Ganun po dapat sana. Opo. Hay, nako, kita nyo na naman. Sino naman ang bida? Ang nababanggit ay yung nangingitim. Sila naman mag-iimbestiga. Taliwas na naman ito malamang. For sure, di umano. For sure na, di umano. Ano ba talaga, Kuya Goods? Di for sure, taliwas na naman ito. Ang mangyayari dito ay kwentong kutsero na lang pagdating sa dulo. Kasi investigasyon eh. Nasa na ngayon si Diskaya? Sige nga, sabihin nyo sa akin. Nasa na ngayon sila? Meron pa bang patawag? Sana magkaroon kasi simula nung nawala na sa Blue Ribbon si Senador Marcoleta, wala ka ng balita ng schedule. Kailan yung susunod? Pakitandaan po Meron bang sabi si bagong chairman ng Blue Ribbon? Kung meron ba? Meron may schedule? Sino ba yung Blue Ribbon chairman ngayon? Di ba ito si Tocson? Si Locson. Meron ba? May investigasyon pa ba sa Diskaya family? Sa mga kontratista? Meron ba? Yun lang. Mukhang nasarswela na tayo Pero dito ako na dahil ang kukulit nyo at wala kayong katigil-tigil kay BP Sara, nasoplak ka. Tandaan mo magkaabilido kayo kaya natanong ka kung kamag-anak mo si Rakot. Yung taga Bicol. Ako, Bicol. Tuloy. This will be my last question po. Okay. In relation po doon sa ibang mga items in the budget before, we have taken note Natawa si BP Sara kasi, puro confidential pan ang sinisilip ng babae. Ito si Rene. Kasi naman Rene, ano ba? Papasiklab ka ba? Gusto mo bang makilala ng gusto? Gusto mo bang maging sumunod sa yapak ni
Brosas o ni, ang pangalan nito, ni Carpio? Ay, hindi, Castro? Ganun ba gusto mo? Gusto mo ito si ano, yung kumipilantik na parang baklita. Yung may salamin, ang pangalan nun? Si Raul. Ayun. Gusto mo bang sumunod sa yapak nila? Pagkatapos ng isang termino, tapos na ang karir, huwag, sayang, no? Pumanig ka na lang kay BP Sara. Ito mga si Swansig, parang nararamdaman ko, parang masaya siya pag nakikita niya si BP Sara eh. Swansig, dumikit ka kay BP Sara. Maganda magiging karir mo, promise. Makita lang natin ito si Swansig na, Swansig ba? Swansig? Makita ko lang to na, na talagang in good terms sila na BP Sara. Ipopromote ko to si, kung sino ba Swansig o Sunsing. Kasi kita ko parang masaya siya eh. Habang, Mr. Chair, respectfully talaga. Banat. At confidential funds of the Office of the Vice President, according and as revealed to the good governance hearings, was dispersed to the security heads or the VP-SPG. Tanong mo na naman. Anak ng tipaklong, not related. Kaya natatawa sa'yo si BP Sara. In relation ka pang sinasabi dyan, hindi naman in relation yung tanong mo. Pambabatikos na naman yan. Pambibira. In relation ganito lang. Pag magtatanong kayo, tumbukin nyo in relation. Kasi ang usapin dyan, House Budget Hearing for the Office of the Vice President. Tapos na yun, nasagot na ng COA. Eto na naman kayo. May I ask po, bakit po dispersed siya to the VP-SPG or the security heads? Pero ang nakalagay sa Joint Circular number 2015-1 issued by DDM and COA that it should be dispersed to the Special Dispersing Officer. Madam Chair, this is the confidential funds is a subject of impeachment proceedings. Is a subject of the articles of impeachment from the House of Representatives, and I would not like to discuss the defense strategy, particularly because the prosecutors will come from the House of Representatives. Okay, Mr. Chair, my final question. No, I'm sorry. That's the last question. Madam Chair. I'm sorry. Mr. Chair. I'm sorry. That's the last question. Madam Chair, may I be recognized? Yes, Senior Deputy Minority Leader. I move that we terminate the budget hearing on the proposed budget. Second the motion. Budget hearing for the Office of the Vice President is hereby terminated. Thank you very much. Very good yan. Very good. Thank you very much to Her Excellency, the Vice President, Sara Zimmerman Duterte, and to all the members of the Committee on Appropriations for today's hearing. Thank you very much po, Madam Vice President. Kita mo, Sunsing. Maging in good terms ka lang kay BP Sara. Huwag kang gagaya sa mga Hudyo. Nung mga nakaraang tuwadkom. Hudyo. Pero kung halimbawa, alam ko Nueva Ecija to eh. Galingan mo lang. Wag mo siya alam bibirahin si BP Sara. Pag alam mo binibira ng mga kalaban, pukpuk agad. Sabihin mo na irrelevant. Tama ba? Sabihin mo na bago ka magsalita, kailangan ma-recognize ka muna ng ganun, Pero napapansin ko parang masaya si Swansing kay BP Sara. May I solicit another motion from the body? Madam Chair, I move to suspend the hearing until 1:30 p.m. All right, that came quickly. The budget hearing for the Office of the Vice President terminated at the House of Representatives just moments ago, with the Vice President answering or taking questions from both the majority and the minority about her budget for 2025. Si Herrera, isa ring nakadikit dyan kay BP Sara. Alam nyo, yung mga plastic dyan ngayon, tumitikit na unti-unti. Meron ako nakita tignan nyo Meron mga plastic dyan, na dating utusan, dating ang tawag tuta. Ngayon parang alam nyo na, nagpapabango. Particularly some explanation there on her overseas trips. They went into details as to the cost, about 7.4 million pesos for 9 trips, which the President had claimed were in order. These included expenses for security and staff. Many of the numbers there were approved by the Armed Forces of the Philippines and considered essential for many of those trips. Now, some questions refused to answer and referred to the Commission on Audit for the technical questions as to disbursement. Kasi naman, nasagot niya na yan ni BP Sara yan. Alam nga namang
Oo, paulit-ulit na lang. Ganun na lang ang question. Paulit-ulit na lang. Ganun na lang sasabihin. Paulit-ulit na lang. May mga taga-atake sila. Isipin nyo nga yun. Tama lang yung si VP Sara. Mainit ang usapan, pero hindi sila umabante. Nakakahiya sila, di ba? Ano to? Matapos masangkot sa korupsyon. Naku, eto na. Woo! Kasi naman kayo, hindi na kayo eto kung totoo man to Kasi pala, merong mansyon sa France. Aba, bigatin Sino ito? Ipasok natin ipasok natin. Para maganda, mapag-usap. Wait lang, masyado ka nagmamadali naman Masyado ka nagmamadali. Pag-usapan natin yan. Sino-sino ba yung mga nabanggit ni Miss Diskaya na mga congressman na humihingi ng, alam niyo yun, nababanggit sa issue. At itong mama na ito, parang nawala ata yung mga post sa Facebook, kung saan man post. Bakit nawala? Bakit dinilit? Ayun ang tanong. Meron bang pagtatakpan? Meron tinatakpan? At meron bang mabubulgar? Ngayon, mahirap dumipensa pag bistado na ng taong bayan. Matapos masangkot sa korupsyon, Derek Ronaldo may binulgar. Naku, ano yun? Kahit sinong asawa ay magmumukhang pagod matapos masangkot ang kabiyak sa samot-saring skandalo. Muling nagpahayag ng kanyang prangkang opinyon ang veteran director at writer na si Ronaldo Carballo sa tila pinagdaraanan raw ni Mini Mendoza. Partikular ang kanyang haggard na itsura. Nako. Napansin ng maraming netizens sa noong live telecast ng Itbulaga sa TV5. Kapansin-pansin ang tila malungkot na pagmumukha ni Mini Mendoza. Dahilan daw di umano ito dahil sa patong-patong na mga akusasyon na kinakaharap ng kanyang asawa matapos pangalanan ng mga Diskaya na sangkot ito sa mga di umano'y kongresistang nakinabang ng pera ng taong bayan. Ayon kay Direk Ronaldo, ayan ang itsura ni Mini Mendoza sa Saturday live telecast ng Itbulaga. Haggard na haggard siya. Mukhang walang tulog. Tumatanda kaagad ang itsura niya. Hindi nareremedyohan ng make-up. Hindi naman katakataka. Magiging ganyan talaga ang itsura niya. Nagpakasal siya at sumabit siya sa pamilyang mandarambong at nagnanakaw sa kaban ng bayan na dahilan ngayon ng paghihirap ng nakararaming Pilipino. Hindi ka talaga mapapasaya ng 7 million worth na signature bag na iniregalo sa iyo ni Arjo Atayde. Lalo't alam na alam mong galing sa pera ng mga kawawang taxpayers ang pinambili noon. Alam ko, Min, hindi ka nakukonsensya dahil wala naman kayong konsensya. Pero kitang-kita sa mukha mo na nag-aalala ka na any moment, makukulong ang ulirang magnanakaw mong asawa. Magdusa ka. Unquote. Ayon sa direktor na si Ronaldo Calvario, ito raw marahil ang kabayaran ni Mini Mendoza nang magpakasal siya sa asawa nitong inakusahang mandarambong at magnanakaw sa kaban ng bayan. Kahit nga na nga raw, niregaluhin ito ng mamahaling bag. Mukhang hindi pa rin nakuha ni Mini Mendoza ang tunay na kaligayahan dahil ngayon, tila problemado ang kanilang buong angkan. Ayon sa trending comment post ng isang netizen online, kahit naman sino mahahagard dahil sa dami ng akusasyon sa pamilya ng asawa niya. Hindi naman na pinanghihimasukan pero damay talaga dyan si Min. Una, better half niya si Arjo. Pangalawa, naungkat pa ang history ng in-laws niya. And third, kina-question din ng mga Pinoy kung saan galing ang pinambili ni Arjo sa worth 7 million mini Hermes Kelly na iniregalo niya kay Min sa kanilang wedding day. I watched her in Itbulaga a couple of days ago after the issue of corruption shown against her husband. And Min looks weird. May pagkaputla na ewan. Hindi na tinabla ng makeup ang real emotion ng kanyang mukha. Well, sabi nga, the truth will set us free. So kung ako kay Mini Mendoza, i-advise niya sa asawa niya na magsabi ng totoo. And if proven that the allegations of the Diskaya are true, lalo't ang dami ng evidence against Arjo, dapat siyang managot. By then siguro, matatapos ang galit sa kanila ng taong bayan at hindi na siya magmumukhang haggard. Unquote. Narito at panoorin ang reaksyon ng taong bayan matapos ang skandalong kinasasangkutaan ng kongresista ng 1st District ng Quezon City na si Arjo Atayde. Asawa na itong si Mini Mendoza.
Tila kapansin. Yan ang mahirap pag nasasangkot sa mga ganyang usapin. Ito, hindi pa naman siya na papatunayan, pero kasi merong mga, alam niyo na yung pakpak ng balita. Biglang lumipad sa kabilang kanto. Ando na kay Aling Marites. Oo. Pag napag-usapan ng sambayanan, talagang manlulumo kasi maraming magagalit. Kaya nga ito, tinanong ni BP Sara, kanina lang, parehas kayo ng apelido eh. Magkamag-anak ba? Magkamag-anak ba kayo ni Saldico? Oo, eto na. Madam Chair, may I be allowed to ask a question? Sige, BP. Depende sa nature, Madam Vice President. Yes. Magpinsan po ba si Congressman ko ngayon tsaka si Saldico? Ano po yun? Gusto ko Mr. lang Chair, I can malaman. answer. Are they relatives? Sir? Please answer, Congresswoman Rene. I have no familiar relation po to Zaldico or to Representative Zaldico or any of their relatives po. Parang lumalabas kasi parang hindi kayo magka-personal related, hindi kayo relasyon, wala kayong pagkakamag-anak. Paano ba sabihin yun? Relatives, hindi kayo magkamag-anak, pero parang parehas kayo ng bira kayo ng bira kay Bibi. Diba? Ano sabi niya? Sagot niya? Relatives po. Hindi raw sila relatives. Hindi sila relatives pero next time, kung ano na yung pag-uusap, sayang ate. Oo, sayang. Kay BP Sara ka na dumikit. Magaganda pa yung karir mo. Ang mga balulong ka didikit sa mga taga-mountain. Ako, wag. Sinasayang mo lang yung karir mo. Dahil alam mo naman na walang kagalang-galang yung mga taga-mountain na yan. Namamato pa ng putik. Eto na! Saldico, di na uuwi. Biglang naging baldado. Nako! Sabi niya, title dito may title baldado na si Saldico? Ito. Ayan natin para maganda sa maganda. Ito, title. Saldico, di na uuwi. Biglang naging baldado. Nababasa nyo ba? Kasi nabalasaw ito kanina kanina kahapon. Umamin ito si Alcantara na humihingi pala ito ng si Saldico, humihingi ng naku. Alam mo, maka-BBM din ito si Alcantara pero nilaglag na siya. Saldico, rigor! Ano na ngayon? Rigor! Rigor ba rin? Pasok. Zaldico, hindi na uuwi ng Pilipinas. Nagulat ang ilang mambabatas sa budget hearing ng Department of Agriculture nitong Lunes, September 15, 2025. Nang ibunyag ni Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr. na pinilit umano sila ni ako Bicol Representative Zaldico. Laurel pala to, sorry. Alcantara kung Alcantara. Laurel pala to. Oo. Tuloy. Labas ng fish import allocations para sa 3 kumpanyang inirekomenda nito, kabilang ang ZC Victory Fishing Corporation. Aniya ni Laurel Jr., we were being forced at that time to give him, Representative Zaldico, 3,000 containers of fish which I did not agree. Pinipilit niya kaming mag-issue ng import permit while we already have a formula. Dagdag pa ni Laurel Jr., hindi sila nag-issue ng anumang permits sa kabila ng nasabing kahilingan. Sa ngayon, wala pang inilalabas na pahayag si Zaldico hinggil sa kontrobersiyang ito. At dito'y ibinahagi ni Badarahug na hindi na uuwi ng Pilipinas si Zaldico. Abangan ang buong detalye sa buong video. At gaya na lamang ng pag-amin ng Secretary ng Agriculture na si Laurel Jr., itong si Kiko Barzaga na isa sa lumalaban sa korupsyon ngayong Marcos administration na lantaran ng ibinubulgar sina Zaldico at Romualdez. Abay naghain ng formal na reklamo ang ilang miyembro ng National Unity Party or NUP laban kay Representative Kiko Barzaga
sa House Committee on Ethics and Talaga ba? Privileges nitong September 15, 2025. Batay sa dokumento, nilabag umano ni Barzaga ang House Code of Conduct sa pamamagitan ng paggamit ng kanyang opisyal. Nagsasabi lang ng totoo ang mama. Kayo naman masyado niyong binibigyang problema. Dahil ba nabubuking na kayo? Tapos maghahain kayo ng ethics complaint? Tama ba? Sinampahan ng ethics complaint o sasampahan? Huwag niyong lokohin ng taong bayan. Porket nabibisto na mga katarantaduhan nyo, gagawa na naman kayo ng kwento. Meron naman kayong, pagpipiestahan. Gusto lang ng bata na mabulgar ang baho nyo. At ito, sana ito ang pumalit sa inyo. Tapos na, ang ira nyo, mga magnanakaw. Ito na, simula ng Gen Z. Para maayos naman. Gen Z na ho ang magpalakad na sa kamera. Ganun lang, simplehan lang natin. Kung hindi ba naging matapang ito si Kiko Barzaga di ba? Magtutuloy-tuloy ba yung usapin na yan? Hindi. Dahil maugong ngayon ang pangalan ni Barzaga at merong potential na maging Speaker of the House, ganyan gagawin nyo. Ethics? Wow! Ayan, kung mabagsabihin nyo natin ito hanggang sa muli, pakilike and share, Bye-bye, 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 bye-bye.